Una sa ating mga balita, mananatili ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa kabila ng pagkakasangkot ng isang miyembro ng US Marines sa pagpaslang sa isang Filipino transgender na si Jeffrey Laude sa Olongapo City nitong nakalipas na Sabado. Ayon kay AFP Chief Gregorio Katapang, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing krimen upang makamit ang hustisya para kay Laude. Sinabi ni Katapang na nakipagtulungan na rin ang US government sa nasabing investigasyon. Narito ulat ni Waywaya Macalma. Hindi makakaepekto sa ilang dekadang relasyon ng Pilipinas at Amerika ang nangyaring insidente nitong Sabado sa Olongapo City na kinasangkutan ng isang US Marine. Ito ang siniguro ni AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang sa publiko at suportado nila ang lahat ng investigasyon na ginagawa ngayon ng pulisya at maging ang US Naval Criminal Investigation Service o NCIS. We regret that this thing happened and we want to assure everybody that we are supporting whatever investigation that will be conducted. And secondly, or thirdly, this will not affect our relationship with the United States in as much as the committed offense was not during the Balikatan or PIBLEX exercise but during a admin break soldier. Bagamat itinuturing isolated case ito ng AFP at hindi lamang isang ordinaryong krimen ang naganap, nababahala pa rin ang liderato ng AFP ukol sa nangyari kay Jeffrey Laude, ang transgender na namatay. Dagdag pa ng opisyal na ang biktima ay isang Pilipino kung saan nais silang makakuha ng hustisya para kay Laude. Kami po'y nababahala at nasasaktan dahil kapwa Pilipino natin yung naging biktima. Pero at the end of the day, sa Pilipino, we have to protect his rights, we have to fight for his rights, and we have to give justice for his untimely death. Personal naman nagbigay ng mensahe si Admiral Samuel Locklear kay Katapang ukol sa insidente na sila ay nakikisimpatya sa pamilya ng biktima at maging sa insidente. Kaya naman ang lahat ng barko ng Amerika na kasalukuyang nasa bansa ay grounded na ng opisyal. In fact, personally, he wants to say his regrets of what really happened, that unfortunate incident. And he said that he sympathized with the family of what had happened, and he wants the full investigation to be conducted by the NCIS. They have a counterpart intelligence unit or investigation unit together with the PNP. Araw ng Sabado nang pinayagan ang mga Amerikanong sundalo na makalabas ng barko matapos ang PIBLEX exercise. Nagkita sa isang bar ang biktima at isang US Marine na kinilala ng Olongapo City PNP ang suspect na si Private First Class Joseph Scott Pemberton bago sila magtungo sa isang motel na kung saan nakitang patay na ang biktima. Si Pemberton ay kinilala ng isang testigo na kinilalang si Mark Clarence Galvino na responsable sa pagpatay sa Pinoy transgender. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng US military ang suspect at ngayon ay patuloy ang joint investigation na isinasagawa ng PNP at US NCIS. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.